beloved, Boss Mike, Cervera. Pasok. Ba ang dating Pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang Eto na. Maliban pa dun kay, kay Kamatis. Eto, sino kaya ito? Si Tatata? O, sige, pasok. dating Pangulo? Pakinggan nyo maigi to, mga kababayan, ha? Oh. Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. President Rodrigo Roa Yan, Duterte. ganyan kalalaki, oh. Andi sa kasalukuyan, ikaw ay nanumpa at nasa harap ng mga congressmen, bahagi ng Quad Committee. Bawal magsinungaling. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Naunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Napapanood ka din sa buong mundo, Andy. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. At sa kabila ng lahat ng aking mga Yan. naging katanungan sa iyo, Andy, Yan, ganyan, oh. I-bold nyo. Ganyan, oh. Lalaki, oh. Ganyan, oh. Ganyan pa kayo mag-comment. Alam nyo nang malapit na tayo mag-senior citizen. sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor. Voluntaryo ba ang ginagawa mo? Opo. Voluntaryo daw, ha? Oh. Maliwanag, ha? Oh, mga kaibigan naming mahal naming mga DDS. Voluntaryo. Itong saksi, itong resource person, ha? Voluntaryo ito. Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay ninyo sa 3 Chinese nationals ay bahagi nga ng War on Drugs or EJK, kung saan ang pangunahing suspect ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes po, Your Honor. Ang pagpatay dito sa 3 Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng War on Drugs, mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK, na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court. Ayan, no, di ba? Ito na nga, mga kababayan. Ito, kapag buhay talaga ang inutang, tandaan nyo to, buhay ang inutang. Pag buhay ang inutang, mga kababayan, talagang mumultuhin kayo niyan. Pag buhay ang inutang, talagang talagang may balik yan. Di ba? Ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba, Andy, na uunawaan mo? Opo, Your Honor. Nabanggit mo kanina na 3 ang papataying Chinese national. Magkano ang eksaktong halaga na ipinangako sa inyo? 2 milyon lang po ang nabigay nila, Your Honor. 3 po yun. Pero 2 lang nabigay po. Ang Ala, 3 milyon pala. 2 lang yung nabigay. Si Paingcho naman eh. Paingcho, fake news ka. 3 milyon ang kasunduan. Oo. Tapos, 2 milyon lang yung binigay. So, kulang. Siguro, syempre, may cut. Di ba? pinangako ay 3 milyon pero ang ibinigay ay 2 milyon. Bukod ba sa pangakong pera, Andy, may iba pa bang ipinangako sa'yo? Dahilan kung bakit pumayag ka na tumulong kay Leopoldo Tan? Kalayaan po namin, Your Honor, pagkatapos ng trabaho namin. Ala, syempre. Kung kalayaan, biruin mo, no? Mike PH, magkabatch tayo, Win Montero, thank you naman, Karma daw, karma. Sige, tuloy. Biruin mo, kalayaan ng kapalit, patayin nyo lang yung 3. Siguro, sabi ni Digong, okay lang yan, mga naman yan, drug lord naman Patayin nyo na, okay lang yan, di ba? Pero alam nyo mga kababayan, ang pagpatay, ang pagkitil ng buhay ng tao,
kahit gaano kasama, yan ay kasalanan pa rin sa batas, kasalanan pa rin sa mata ng Diyos at mata ng tao. Di ba? Oh. Yan yung mga kababayan eh. Oh. Hindi natin wala tayong karapatang kumitil ng buhay ng tao. Kahit gaano kasama. Yung nanloko nga sa akin ng sobra-sobra, pinatawad ko. Di ba? Eh kung iba-iba yun baka siguro 100 beses nilang papatayin. Eh ako hindi. Alam nyo mga kababayan, lagi ko sinasabi, meron pa ring Diyos. Siya ang dapat na May Dons, siya ang dapat na na maningil. Siya lang ang may karapatan na bumawi ng buhay na siyang nagbigay, mga kababayan. Ang Diyos lang ang nagbigay ng buhay, ang Diyos lang ang may karapatang bumawi nito, hindi ang tao. Tandaan nyo yan. Oh. Kamukha mo pala si Coco Martin. Parang Rebeton naman, wag mo akong binobola, pati Gonzales, patayin nyo na yan, kasi kalaban namin, sa negosyo yan. Yun na nga eh. Diba? Tapos malalaman natin, sila pala ang tunay na na mga drug lord din. Pagkakakompetensya, sige, try nyo. At nalalaman mo ba kung kanino nanggaling ang utos na sinabi sa iyo ni Leopoldo Tan? Si Leopoldo Tan lang po, Your Honor, ang nakaalam doon kung sinong tao na yun ang kausap niya. Mr. Chair, I understand that there are other members who wish to ask question to our witness. And to wind up the interpellation, Mr. Chair, I just wish to ask Mr. Magdadaro one last question. Bilang pagtatapos, Andy, sa harap ng Quadcom at ng buong mundo na nanonood sa iyo ngayon, inaamin mo ba ang pagpatay na ginawa ninyo ni Leopoldo Tan sa 3 Chinese nationals na sentensyado ng kasong drugs? Inamin ko po, Your Honor. Mr. Chair, please allow this. Ayan inamin nila na sila na yung pumatay, grabe Eto, ganito, Maharlika. Makinig ka sa akin, Maharlika, kung nanonood ka man. Ganito ang mga saksi. Sila mismo ang gumawa, sila mismo ang nandoon sa pagkakataon, sila mismo ang nakakita, at sila mismo, yan, inamin. May pag-amin na sila ng pumatay. Ganyan ang ebidensya, Maharlika. Ito, Maharlika, ang dapat na, na inaayunan. Ginagawang saksi. Hindi yung sabi ng puting ahas. Nagagalit sa'yo si Banat Bay Tsaka si Banat Boy. 'Di ba? Kasi puro ka puting ahas. Puro ganon. Naglabas ka ng tao na nakakita, wala naman may pakita ring ebidensya. Puro din sabi-sabi. Naglabas ka ng isang dati daw kop-kop. 'Di ba? Dating pokpok. 'Di ba? Puro rin sabi-sabi ang sinasabi. Na naghihirap na. Kaya nga yan malamang na nabayaran, 'di ba? Saksi means witness. Sabing gano'n, di ba? Yun. Presentation to make a very short manifestation. Mr. Okay, Chair, honorable members. Ngayon, napansin nyo ba kung ano ang pagkakaiba ng ng nagpapatotoo sa kampo ng katotohanan at nagpapatotoo sa kampo ng puro fake news at kasinungalingan? Walang iba itong mga DDS. Mamaya yun, eto na. May pinapakalat na naman silang propaganda. Ano yung propaganda? Propaganda na na nagagalit na daw ang Amerika. Pinipressure na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Pero pansinin nyo mamaya yung kanilang mga sinasabi. Yan ang susunod natin tatalakayin. Members of the Quad Committee, without preempting the findings and recommendation of this inquiry in aid of legislation, I humbly submit that at the very least, the crime of murder.
Eto mga kababayan, putulin ko muna si Madam Chair. Elizabeth Logan, bakit pa pinatay habang buhay na ikukulong ang drug lord? Habang buhay, eto na nga mga kababayan eh. Habang buhay, isipin nyo may punto to si Elizabeth Logan habang buhay na pagkakakulong dahil sa droga, drug lord. Isipin nyo yan bakit pa kailangan patayin? Isipin nyo yan. Diba? Bakit kailangan pampatayin? Nakakalaban ba sa negosyo? Nakakalaban pa ba nila sa negosyo itong mga nakakulong? Diba? O bakit hindi na lang? Kung nakakagalaw pa rin yan, di higpitan nyo. O hulihin ninyo yung mga nasa labas pa. Isama nyo sa loob ng kulungan. Diba? Huwag nyo patayin. Habang buhay na na magduro siya Diba? Sa batas ng tao, pagbabayaran niya na yung kanyang ginagawa may alam sa negosyo nyo, kaya pinatay nyo. Ganon no? Baka ungguyan. Ang buhay Madam De Lima. Oo nga. Sir Mike Vlog, Diyos ko, si Marlica awan utak na. Adangem kasla jutak ti sipot. Ito ang tawag dyan, kasinungalingan nila. Para hindi kumanta. Kalaban pa rin Duterte sa droga kapag hindi pinatay. Nako. Para mas makita ang galawan sa labas. Dapat ibalik ang Kalantsaw law. Nako. Murder under the revised penal code, particularly Article 248, has been established. Ayun. Two qualifying circumstances are present. One is evident premeditation. Pinagplanuhan ang pagpatay. Second, killing was done in consideration of price, reward. Nakita nyo, inisa-isa na pinagplatuhan ng pagpatay. Ano yung una? Wait. Pinagplanuhan ang pagpatay of legislation. I humbly submit that at the very least, the crime of murder under the revised penal code, particularly Article 248, has been established. Two qualifying circumstances are present. One is evident premeditation. Pinagplanuhan ang pagpatay. Yan, pinagplanuhan talaga yung pagpatay, mga kababayan. Two. Second, killing was done in consideration of price, reward, or pledge. May bayad. Or may pangako. Diba yung mga utak ganun nagbabayad, nangangako. Ayan. Ano pa? Ang pagpatay ay dahil sa ibinayad na pera at ipinangakong kalayaan. However, Mr. Chair, if there are evidence to establish that this incident is part of the widespread or systematic attack against civilian population, then crime against humanity under Article 7, Rome Statute, is likewise established. Yan na nga yung ICC. Ganyan yung ng ICC, mga kababayan Diba? Yung inatake, pati yung mga mga maliliit nating mga kababayan, yung mga mahihirap nating mga kababayan. May nagko-comment nga dyan, biktima Ngayon, nakakulong Diba? Nakakulong, mga kababayan. Sige, tuloy. Kawawa naman Biruin mo, walang kasalanan. Nakulong, napagkamalang adik dahil mukha lang adik na. Porke ba pangit, adik na. Pag gwapo, hindi adik. Ganon. Grabe, no? Tinignan ka lang ganon, Ito, mukhang adik to. Dalihin nyo yan. Kaya alam nyo, nung panahon ni Digong, kawawa yung kamukha niya Di ba? Nung panahon ni Digong, kawawa yung kamukha ni Digong. Bakit? Napagkakamalang adik Ano ginagawa doon sa mga kamukha ni Digong? Pinapatay nila Hindi ko nga alam kung galit lang siya sa kamukha niya o talagang adik yung pinapatay mga kababayan? Hindi ko talaga alam kung galit lang siya sa kamukha niyang pangit o talagang adik yung pinapatay. Diba mga
mga kababayan, pasinin nyo maigi yung mga pinapatay. Oh, maging yung mga, yung mga taong grasya Sa bagay, hindi naman nalalayo sa mukha ni Digong yung mga taong grasya. Di ba? Nagupitan lang siya. Pero kapag pinahaba nyo yung buhok niya, kamukha niya. Oh, kaya galit sa mga kamukha niya siguro. Sige, tuloy. I understand, Mr. Chair, that while EJK Oy, muntik na yan si Diwata. Di ba? Kita nyo. Oy, Mr. President. Oy, Mr. Dating Presidente, Digong. Kita mo yung kamukha mo na hindi mo na nakaligtas, siguro nagtago. Tago siguro si Diwata. Ha? Mga kababayan, nagtago si Diwata kaya hindi na natukhang. Kung binigyan mo ng pagkakataon yung mga taong kamukha mo na tulad ni Diwata, kita mo sumikat pa di lahat may pag-asa. Di ba mga kababayan? Lahat may pag-asa. Bigyan nyo ng pagkakataong magbago. Di ba? Matutuwa pa ako kung si FLM ang pinatay mo Bakit nga ba hindi mo pinatay yun? Kamukha mo rin naman. Diyos ko. Hoy! Sige, tuloy! extrajudicial killing is anchored under Article 7 of the Rome Statute, I wish to emphasize the following established facts in his affidavit. Nandiyan na si Adixtos Rex. Shout out sa inyo. Rensilin, shout out. 1. There is an order to kill. 2. Victims are involved in illegal drugs. 3. There was an actual killing incident. And 4th, the killing was done in consideration of money and other pledges. Nako, eto na, kawawan Digong. Sigurado na shoot sa banga si Digong. Mga kababayan, kawawan Digong. Hayaan mo na, Rico Blanco. Sabi, 3.5, 3.5 views. 1.8K lang yung nag-likes. So yung sobra dyan, yan yung mga nagre-report. Yan yung mga nagre-report. Kaya wag kayong pumayag, mas marami nagre-report kaysa mga nagla-like. Mag-like kayo, hoy! Bahala kayo, mamimiss nyo rin ako. Sige, tuloy. I humbly submit, Mr. Chair, that on the assumption that there are other evidence to establish the widespread and systematic attack against civilian population, we have a case. Yan. Yan yung sinasabi, yung civilian population, eto na yung mga kamukha ni Digong. Galit siya sa kamukha niya. Kaya, ayun, pinagpapatay daw. 1.5 ang spy, Boss Mike. Lamang tayo ng 300. Medyo safe na tayo dyan. Diba? Biruin mo, ang daming pinatay, 7,000. Biruin nyo 7,000 na yon. Malay mo ba yung isa doon? Baka maging presidente pa ng Pilipinas Diba? Pasok. For extrajudicial killing, Mr. Chair. And I urge the honorable members of Quadcom and even of the 19th Congress, this is not only illegal. Di ko kamukha si Baste! Ayoko, huwag kayo nang babash. Pasok. This is immoral. Let us work together, condemn and fight extrajudicial killing. Thank you, Mr. Chair. Okay. Maliwanag mga kababayan. So, na-establish natin. Mayroon tayong witness. Yung witness mismo, siya yung pumatay, nagpapatotoo. Ano yon? Pinangakuan. Involved ang pera, pangako, na na paglaya. Pera, binigay, 1 milyon. Nakurakot yung 1 milyon. Mga kababayan, ikukonekta natin sa mga nangyaring pag-atake sa mga kababayan nating kamukha ni Digong na napagkamalang adik. Hindi porke mukhang adik na, tandaan nyo yan.
Kawawa naman yung mga napagkamalang adik. Ha? Porke kamukha ni Digong, adik na. O, 2K na yung likes. Oo, yun. Laban-laban na tayo. Rebeton, thank you naman. Shout out sa 3,500 mahigit. Okay. Hayaan na natin yan. So, pasok si Digong sa banga. Our beloved Boss Mike Cervera.